laptop in the classroom. Kaya adlatang magkapon. This is your dose of real talk reflections and refreshing stories. From DXJR 89.9 Jose Rizal Radio. Welcome to An Hour with Sir Noni, where wisdom and wits meet reality. Maong pagkape na, kay aniya na, ang inyong kauban, karuntak na. Good morning, good morning, good morning. It's Saturday, 8 to 9 in the morning. Every Saturday po, andito tayo sa DXJR 89.9, Jose Rizal Radio, ang radio na makabayan. Sorry po. So, good morning sa ating mga listeners, sa ating mga followers sa TikTok, sa Facebook, at saka sa YouTube. Good morning! Good morning, good morning. Saturday! Welcome to An Hour with Sir Noni, the program dedicated to unlocking the power of knowledge and critical thinking, wherein each week we are going to dive into the most compelling topics, bringing you insights and engaging discussions that challenge your perspective. So welcome to the gateway to knowledge, where complex ideas become larger and clear insights. So prepare to spark your curiosity and expand your understanding as we are going to learn together in the next hour, 8 to 9 in the morning, every Saturday and every Sunday, 7 to 8 in the morning. So we are going to be talking about a very, very interesting topic this morning. We are going to try to understand ano yung mga bata nga na ay condition nga gitawag na to og autism. Gitawag na to ni sa autism, and then these children and even adults sometimes are very, very misunderstood. That is why we tend to look at them differently, because in reality, they are also different. But before we are going to talk about our topic this morning, let us thank the sponsors who in one way or another, or in all the ways, have made this program running in the air. So we are very, very thankful to Zoraida Landing Services Corporation and Manuel Resort. Ang Zoraida nga naa sa dapit sa Pinyan, Zamboanga del Norte. Kabalo na taan na Manuel Resort, the most beautiful resort in the whole province of Zamboanga del Norte. Ang atong Zoraida Lending Services nga ana mahimutang Semiputak, Dipolog City. Thank you kayo, Ma'am Ray Daarol Aison, sa imong generosity in supporting this program. We also have our supporter, the Breeze Sublimation Works and Design, nga namay mutang sa Sergio Osmeña Sr., Zamboanga del Norte. Ato lang kontakon si Brad Tony Borromeo sa iyang cell number nga 0963-248-1753. High quality sublimation products at an affordable price nga naa diha sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Kung naamoy mga uniform needs, duol mo diha sa Sergio Osmeña, kontak ka lang si Tony Borromeo sa Breeze Sublimation Works and Design. We are also thankful sa Alin Car Rentals in Dipolog City. If you want to explore Dipolog City in style, so ang Alin Car Rental is the perfect way to see all the sights and sounds of this beautiful city of Dipolog, Dapitan, and the entire Zamboanga del Norte. Pwede ta mag-rent og car diha na sa Alin Car Rental Service, rental sa Dipolog, nga naa mahimutang sa Madison County Phase 1, Block 4, Lot 20 sa Dicayas, Dipolog City. Ato lang kontakon ang sayon sa buton, mahigalaon nga tag-iya o tagdumala, si Ma'am Beth o si Sir Noel Allen sa 0994-5828. So ang ilang mantra is, we believe that renting a car should be quick,
easy, affordable, and convenient. Dali na kayo ni sa buto ni si Sir Noel o si Ma'am Beth Allen nga naa mahimutang sila sa Madison County Phase 1 Block 4 Lot 20 Dicayas, Dipolog City. We are also very, very thankful to our generous sponsors and donors, si Ma'am Hazel, ang original nga DJ Sugar, sa Zamboanga del Norte, Ma'am Hazel, Hanolino, Ranjet, good morning, na naka sa Chicago. Salamat kayo sa imong generosity. And si Ma'am Mirna Kwansing. Ma'am, salamat kayo sa pagsuporta nimo sa ato ang programa. O dili na to sa kalimtan, ang atong idol sa tanan, si Idol Rogen Morte nga taga Tampilisan. Idol, ang imong business, nalimta na po. But very, very thankful ta ni Mr. Rogen Morte nga nag-sponsor ini ato ang programa. Ang 4 Hours Meat Shop and Grocery nga na mahimutang sa Gulayon, Balabag, Gulayon, Dipolog City. Doon lang gini siya sa Royal Farm. So they are selling all kinds of meat. Tanang klase ni siya sa karne. Kung wala, dili available nila diha. Kung anan gini siya, kanang pangitaan gini siya sa ato ang tag-iya nga si Robert, o si Rhea Pukulan, popularly known siya og Bong Pox, si Robert Pukulan, mangita gini siya sa inyong gikinahanglan. Napon sila water delivery, na sila office supplies, sand and gravel. RGD Construction nila nag-offer og build now pay later sa mga pag-ibig housing. They also have catering services, t-shirt printing. This establishment ni 4 Hours Meat Shop ni Bong Pukulan is a PhilJeps registered. So meaning to say, ang atong mga government offices ang atong mga government institutions, pwede siya makasupply sa inyong needs sa karne, water delivery, office supplies, sand and gravel, catering, and t-shirt printing. Makontak ninyo siya sa cell number 0970-985-2798. O makontak ko sa gihapon sila sa 0954-493-6312. Pangitaon na nato ang atong tag-iya diha nga si Robert Bong Pukulan III and si Rhea Kapili Pukulan ang atong mga contact person. So atong hinumduman na kini PhilJeps registered nga establishment. Ang Jack Travel and Tours nga padayon nga nagsuporta sa atong programa nga namahimutang sa Dapitan City for your airline and boat ticketing needs, travel and tour packages. Ato alang kontakon si Boss Jekyll sa 0955-670-0890. Ang DC Sportswear and Uniform Solutions nga mahimutang sa Galas Highway, Dipolog City, offering the lowest price in the city sa sublimation printing, polo shirt, t-shirt, sweatshirt, mga uniforms sa sports uniforms, even office uniforms, and this establishment is also a PhilJeps registered establishment. Meaning to say, ang atong mga government institutions, ang atong mga government offices, pwede ni sila makasupply nato ang DC Sportswear and Uniform Solution for our sublimation printing needs diri sa Dipolog City. Og ang atong The Orchids pa nga na may mutang sa Dipolog City Boulevard beside Better Brews Coffee Shop, offering all kinds of body massage. Daghan kay sila mga body massage, pili lang mo din silang menu, kaya ang ilang mga massager, both male and female, are professionally trained. So the Orchids Spa also is offering manicure, pedicure, facial, slimming, and hair salon, whitening, napagana siya. And they have the most high-tech machine nga itong makita diri sa Dipolog, Dapitan City, and entire province of Zamboanga del Norte in terms of
facials, slimming, and whitening. Ang The Orchid Spa. They are open Sunday to Thursday, 9 a.m. to 11 p.m., Friday, 9 a.m. to 6 p.m., and Saturday, 6 p.m. to 11 p.m. Ato lang kuntakon ang tag-iya o tagdumala nga model gini siya sa iya ang produkto, si Ma'am Fritzy Patigayon, nga makontak na to sa cell number 0917-107-3685 ug sa ilang landline nga 065-212-1937. So mapasalamaton kay ta sa atong mga sponsors nga making this program possible, airing this program. So naata diri ang inyong maestro sa kahanginan, si Sir Noni, ang inyong cyber teacher nga continue to bring you insights on the things that sometimes dili ta ganahan mo tackle, because sometimes dili pud ta nakasabot kayo ini. Importante kayo nga makasabot ta ining daghang mga butang-butang para pod malinawon ang pamuyo sa Pilipinas. I am bringing this very, very interesting topic karon on the air because this is one of my advocacies. So, usa ni siya sa akong advocacy, sa duha nako ka gipangusgan nga advocacy mao ang gender equality o kining autism. Para masabtan ni siya kay daghan kay nato nga wala kasabot ani, mao na nga dili ta kabalo mo adjust ining mga tawo nga naa ining kondisyon. But before we are going to talk about these things, shout out diha sa atong listener diri sa FB page nato, si Axel, paring Axel. Good morning, good morning, good morning. Salamat kayo sa imo ang fan, pagkahimo nimong fan ani ang atong program. Salamat kayo. So now let us talk about the thing that which they call as autism. So siguro daghan natang nadunggan ani, and then wala kay ta kasabot ani unsa ni siya. In fact, sa atong mga eskwelahan, nag-offer na gid siya. Most of our schools are already offering kani mga special needs education. Kani ato ang special needs education, mo cater ni siya ng mga bata nga naay gitawag nato og special needs. Usa ini nga mga bata mao ang mga bata nga naay kondisyon nga gitawag nato og autism. In fact, kaning autism, daghan na kayo ang mga bata nato ini nga na diagnose nga naa sila ining autism. Kaning autism, kuha ni siya, medically, gitawag na to ni siya ASD or Autism Spectrum Disorder. Kanang mo yung tag spectrum na ay klase-klase degree sa autism. Para nga masabtan kayo ni sa itong mga ginikanan nga naay autism ang ilang mga anak, sa mga tawo nga nagdeal aning naay autism. So importante nga ikay ni siya nga sabto na to ni siya. So the definition aning autism, this is a complex neurodevelopmental condition that affects how a person perceives the world and interacts with others. So in short, lahi ni siya og pananaw ning mga naay autism. Lahi ni siya pananaw sa mga tao nga kasagara nato. They are seeing the world at their own way of perceiving the world. So, if you are going to deal with this people nga naa sa ini nga disorder, it is very, very important that not important but really it is essential nga ang mga parents of autistic children
kay makasabot gyud ani ilang condition. In fact, sa atong mga parents na matabangan lang nato ni siyang mga naay autism if and only if una gyud ana maka-aksepta nga ang atong anak or ang atong kinsa man na nabilin ba na nato dia kita by guardian ani maka-aksepta nga naa sila ini nga autism spectrum disorder. Okay, the first nga maka-help gyud ta should have to be the parents. It should have to be the parents to help, and then acceptance is really a requirement before ta maka-help ani mga bata nga naay autism. Importante kayo nga atong mahibaw-an, importante kayo nga atong masabtan nga ang ASD or Autism Spectrum Disorder is not a disease. Dili ni siya sakit. Dili po niya siya cause nga naatay bad parenting or ingon ta nga base agi ni sa vaccine. Dili, wala. Dili ni siya. In fact, ang autism, this is already a lifelong disorder. Okay, meaning to say, dili na ni siya matambalan, pero pwede nito ni siya nga ma-help ang mga bata nga na autism spectrum disorder that they are going to live a normal life. So before unsa man yung mga symptoms nga aning mga bata nga naay autism spectrum disorder. So, ang ASD spectrum disorder siya, meaning to say na ay degree ang autism sa mga bata. Depende sa bata na ay from mild to severe ang yang autism. So, the symptoms aning autism will manifest differently o varying ang yang degree and severity depende sa tao. So, makita na to ang mga bata nga na ay social communication interaction disorder. Unsa man na siya kanang dili kayo siya socially makahalubilo sa isig ka bata, sa isig ka tao, and sometimes na siya ay communication and interaction disorder nga dili bitaw siya maka-pay og attention, dili siya makig-interact kaning gitawag nato ni siya nga makita nato sa mga bata nga naa siya kaugalingon niya nga world. Unya lahi pog mga kuaning mga bata kaning naay autism. They also have behavior interests and activities that are often repetitive and restricted, meaning to say kani ilang interest kuan siya balik-balik balik-balik ilang mga activities balik-balik, even ang ilang istorya balik-balik. So mao ni siya nga atong makita nga usahay makaingon ta nga dili man siguro ni normal. Kung ikumparar nato, dili gini siya normal, pero dili ni siya sakit. Lahi lang yun ang ilang pananaw sa kalibutan. Mao ni siya nga, importante kayo nga sabto nato ning mga bataa. So, also in ASD or Autism Spectrum Disorder, they also have different sensory processing. That is why some of them are sensitive to light, maybe sensitive to sound, maybe sensitive to touch. Imo ni siya nga, ang mga autistic na mga bata, usahay ang ilang reaction sa light, dili pareha nato. Mahadlok sila. Sometimes mahadlok po sila sa anong sound, different nga sound. Depende lang na sa sound. Nakoy istoryaan nabalita ni siya maybe 2 months ago na usa ka bata sa bata kay 20 years old ni siya, and then mura na siya gyud og normal nga tawo. So mo na to yung routine nga
pwede maadto siya dito sa bookstore, mupalit siya og libro, nisakay siya og bus. Pagsakay niya sa bus, ang iyang tapad niring og kusog kayo ang cellphone. So kay sensitive man ni siya kay sa sound adto nga cellphone, mauna nga iyang gipaak ang iyang tapad. Nakaron kay iyang gipaak ang tapad kay di man gid po niya ni mapugngan. Gipaak na iyang tapad, 20 years old na ni siya, pagpaak na sa iyang tapad. Hala kay ang mga bystanders gikulata man hinuon kayo siya. Kay wala sila kasabot nga ang katudaing tawhana sensitive to siya adto nga klase sa sound kay naa siya ASD or Autism Spectrum Disorder. Unya nakasakit pa gyud adto kay wala lang badlunga sa konduktor, wala lang pud badlunga sa driver. So nakulatahan gyud tong 20 years old nga tawo because sa iyang kondisyon nga dapat man unta to siya sabton. We just fail to understand. So muna ako sang gidala ni siya on air kini sa nga topic because maybe sometimes in our lives we may be able to encounter things like this and we need to understand these people nga naa siya ASD or Autism Spectrum Disorder. Og ato po ni sing ingon nga ASD is not a disease. Dili gini sa disease, dili ni sa sakit. It is a neurodevelopmental condition. Kay ingon si Axel nga, Sir, are ADHD and Autism Spectrum Disorder identical condition? No! Dili ni siya identical condition. Lahi ning autism, lahi ning ADHD. Unsa ning ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pero ang nakasakit yun kay sometimes ang mga autistic ADHD pod. Okay. Sa muna siya nga, lisod sabton sa mga ginikanan, lisod sabton gani sa ginikanan, mas lisod pa sabton sa mga katawhan nga dili niya family. So sa atong mga ginikanan, that is why I'm telling ang pinakauna ginatong himuon ini is the acceptance nga ang atong bata nga naay nga condition nga naa siya nga condition, i-accept na to nga dili siya pareha sa ato ang pagtan-aw sa kalibutan. Mao ni siya nga lahi ra pud siya reaction. Ang nahitabo gud ini sa unang mga panahon, luoy kay ning mga bataan ni sila kay wala pa man tay understanding ini. Wala pa ni siya nasabta nato psychologically, wala pa ni siya nasabta nato mauna nga sa una siguro kaning mga naay autism nga mga bata. Sige yung taon siguro nagkabunalan, luoy kayo kay lahi man ang ilang reaction because they see the world not like us. So mao na tong ang naay autism spectrum disorder nga mga bata naani sa lahi ang ilang social communication and interaction. Pwede siya nga dili siya magkighalubilo, naa siya kaugalingon nga world. Lahi ang iyang mga behavior, interest, and activities, and sometimes mo ni siya nga repetitive ang iyang behavior. Matingala ka nga murasag na obsess sa usa ka butang. And they also have different sensitivities to sensory things, and their sensory processing is very different. Some of them are very, very sensitive to light. Some of them are very, very sensitive to sound or touch. O na siya nga, anay mga bata nga bisag hikapo nimo nga ASD siya, mag-wild. Depende sa severity sa iyaang autism.
So we have to remember that this is a lifelong condition. Meaning to say, dili na gini siya maulian, pero ang tao sa iyang palibot o ang mga parents makatabang ini nga ma-alleviate ang iyaang kondisyon. Ani siya nga autism nga mga bata nga naa ini nga kondisyon. Ining neurodevelopmental condition we called as autism spectrum disorder. And mind you, sa kikinayon ko ba, akong usbon nga dili ni siya sakit, autism spectrum disorder, dili ni siya sakit, dili ni siya pandirian, kay wala ni siya gasakit, but it is a neurodevelopmental condition. Meaning to say, di po gumingog bikil, but lahi siya. Lahi ang iyang pagka-develop sa iyang panglantaw sa kalibutan. Now, ang atong mga nagtuon aning condition, identified unsa man di ay ang mga risk factors ani siya or unsa ang causes. Okay. So, ang mga expert ingon sila nga ang ASD or Autism Spectrum Disorder, resulta na siya sa combination of sa genetic and environmental factors. Meaning to say na ikaliwat o naapoy giunsa sa pagpadako sa unsa iyang gidak-an nga environment. So combination siya, pero wala gyud siya single cause or factor nga responsible gyud og naunsa ni. And the cause is not always identifiable. So, different nga mga mata, different nga tao nga naa ini nga condition, di gyud ta ka pinpoint kung unsa gyud ani, genetic ba siya or kuan ba siya, environmental factors ba. Kay pwede ang family history of autism or related disorder, it can affect. So genetics siya, unsay history nato sa ato ang family. Sa atong family. So pwede siya nga mamana siya from one generation to another. So scientifically also that there are certain genetic mutations or syndromes. We call that the Fragile X. Okay, unsa ni siyang Fragile X? Mo ni siya ang usa ka genetic trait, usa ka genetic abnormality or not abnormality but a mutation. Ni-mutate siya, ni-usob siya. Kay kani yun ang ang DNA na aman siya that DNA na sa X ug Y chromosomes pero dili lang nato na i-explain diri kay mahutdan tag oras anang X ug Y chromosome. Pero na certain genetic mutation gitawag na Fragile X nga natun-an sa ato mga experts nga identified as one of the risk factors aning ASD. And aside from that, tinuod yun na ay parental factors. So, unsa man ning parental factors, pwede nga ang atong mga parents advanced sa ilang age o gulang-gulang na sila, nakaanak. So, it is also identified as one of the risk factors sa autism. Or probably exposure to pollutants or medication during pregnancy. So kung na-expose ang inahan sa pollutant or certain pollutants or naay medication nga nalabian niya or na-overdose ka or na-ingest sa inahan, kay identified po na siya nga one of the causes and risk factors sa autism or ASD. Or sometimes, kanang premature birth or low birth weight. As one of the risk factors identified, ani sa risk factors and causes identified nga nganong na ay
ASD ang bata. Na atong tanawon no? Atong tanawon ganina niingon man ta ganina nga maapektuhan sa autistic sa bata ang maapektuhan kani iya ang social communication and interaction, maapektuhan ang iyang behavior, interest, and activities, and maapektuhan ang iyang sensory processing. Now, let us look at the signs and symptoms parang makita na to daan, although dili man dayon ta ka-diagnose, kaya maka-diagnose gyud sa bata nga naa gyud sa ASD kana mang neurodevelopmental nga psychiatrist or psychologist, pero makita na to ni siya sa bata, magduda na ta. Atong enumerate diri unsa kay ni siya nga mga symptoms nga magduda na ta para mahatagan og early intervention ang bata nga naa ini nga kondisyon. Usa ka symptom sa mga bata or sign nga naa say autism kanang limited ang iyang eye on contact and limited ang iyang response kung tawagon iyang ngalan. Dili kayo kining mga bata nga na ASD, dili ni sa kayo mo tan-aw og tawo. Bisan pa og imo ni sang tawgon nimo iyang ngalan, dili gani mo lingi. So kaning mga bata nga ma-detect nimo nga naay inani nga sign, so obserbahin na siya kay basig na sa ASD or autism spectrum disorder. And another very very important nga kanang sign nga nay autism ang bata kanang naa say dugay sa makaistorya. Delayed ang iyang speech or ang iyang communication is non-verbal, magsinya-sinya sa di man po siya amang pero magsinyas lang siya. Magsinyas-sinyas lang siya. Panalitan, ganaan sa mong inom og tubig, iyarag itudlo dito asa napit ang tubig. Dili siya kay delayed ang iyang speech, and then mostly mo communicate din sila non-verbally, sinyas. And then maalarma na ka kung ang imong anak naa say repetitive behavior. At maalarma in the sense nga atuan isang tan-awon kay pwede na to siya hatagan og early intervention ato mo konsulta ta sa expert para sa early intervention kay para nga dili ra kay mo severe ang iyang symptom sa bata. O sa ini kaning repetitive behavior like kanang hand flapping, unsa nang hand flapping kanang iyang wagayuway na iyang kuan hands. Mung tagdabuan, mura man nagbuan ni bata, dili na sa buang ha, kanang ASD dili na sa buang, lahi lang iyang pananaw sa world. Kaning kuan, repetitive nga mga behavior, like for example na sa behavior, even nga magyango-yango na yung mga bata uban nga naay ning ASD, magyango-yango gani, magyango-yango ra na sa sige, magyango-yango gyud. So repetitive ang iyang behavior. And then, sometimes kaning mga bata nga na intense interest in specific topics or objects, mo ni siya gitawag na ko ganina nga, unsa man ning bata, mura man ni siyang na-obsess. Mura man ni siyang na-obsess aning mga bula tanan. Mura man ni siyang na-obsess anang bakos, nga mga belt, nga iya yung kwaon. Mura man ni siyang na-obsess og certain objects or probably certain topics nga istoryaan, ma-obsess siya. So, muna sa one of the symptoms nga naa siya ASD. And then, kanang mga bata who are having difficulty in having friends, kay maapektuhan man yang social interest, maapektuhan man ang iyang social communication and interaction, mo ni siya nga these children often have difficulty in having friends. Dili kay wala kay sa mga friends kay dili in the first place murasag na siya kaugalingon nga world niya. So
This is how these children sees the world. And then, usani ka symptoms ka ng sensitivity to light, sensitivity to textures, or sensitivity to a particular sound. Mo ni siya nga lainan kayo sila aning na light. Dili po noon tanan ha, lain-lain ang different children who has this condition. Dili po noon tanan nga sensitive yun sa light, sensitive yun sa some kind of texture or noises. Dili, lain-lain po sila. Naiuban nga mga bata nga sensitive lang yun sa aning noise. Dili siya sensitive sa light or sensitive lang siya sa particular sound. Mauna siya nga mahadlok yung kayo ang bata. Like for example, if he is very very sensitive to a particular sound, mahadlok yung kayo ang bata kung makadungog ani nga sound. So maunto siya sa mga bata. Para sa mga teenagers o para sa mga adults, ang iyang one of the symptoms aning autism, spectrum disorder kay naamagod po yung usahay nga dili gyud na siya ma-diagnose sa bata pa, or ang ginikanan siguro dili kaangkon nga lahi ang iyang anak. Wala ko gaingon nga daot ha, or ako yung nga buang lahi ang iyang anak, dili siya mo accept mo na siya nga until naabot na siya og teenager na naabot na siya adult. Maurag yun gihapon na ang iyang wala siya matabangi sa mauna nga ang iyang how siya pagdeal sa kalibutan, how niya pagdeal sa community, wala matabangan. So for those adults and teenagers nga naay ASD, will be having difficulties, kanang gitawag na to social difficulties. So, mao na siya nga dili siya kasabot. Di siya kasabot sa mga tao sa iyang palibot because adults, teenagers having ASD has a different perception of the world. Lahi ang perception. Mao ni siya nga resistant to change ni siya. Dili siya gusto mag-usob-usob, kinahanglan na agi routine. Mao ni siya nga dapat masabta nato. So dapat gini sa sabto nato kay lahi man ang ilang panglantaw kung unsa ang kalibutan. They have a different perception kay what is happening around kaning mga tao nga naay autism spectrum disorder. And then usa po na naapoy mga ASD nga mga tao nga focused kay sila sa particular interest or particular hobby. Mao ni siya nga they become so very good in sometimes that they do kung katura po unsa nga hobby or interest nga ila ang na-focus. Sometimes ma-focus sila sa pag-drawing. So mo ni siya nga daghan kay mga autistic man siya, ASD man siya, pero maayo kayo siya sa drawing. In fact, mura na siya genius ang iyang caliber. Sa art, pwede po siya sa communication, pwede po siya sa singing, sa music. Depende lang kung unsa ang iyang focus nga interest or na focus nga hobby. Kailain man ni sila, kung naaga ni sila maganahan, nga focus nga sila dito, all the way good, focus yun na sila dito. Kung kinsa tong nakakita atong salida nga di accountant, kato siya nga accountant, dato siya ASD, pero very very focus siya sa numbers. So mao to siya nga very very focus sa numbers, mao to siya nga genius gid siya sa numbers. As an accountant, genius gid siya, dili gid siya muundang kung dili niya masulbad ang problema. Ang salida na the accountant, the accountant 1 and the accountant 2.
It's a very very good movie. Dili man gid pud noon ilang gi-focus tong kondisyon nga ASD sa actor, pero it was one of the example aning focused interest and focused hobbies. And then those that are having this ASD, kaning ASD, autism spectrum disorder, sometimes they are also experiencing anxiety, depression, or isolation. Why is it? Because they are isolated. Okay, they are misunderstood by the society. So some of the autistic individuals may be highly verbal, may be highly intellectual, or may be gifted. Depende kung unsa ang ilaang gi-focus nga hobby or interest. While others, ang uban pod, pwede nga na sila learning these abilities that requires lifelong support. Like for example, pwede ni ang ato ang mga autistic nga mga tao, pwede ni siya na dyslexia. Sa maning dyslexia, this is a condition nga one of the learning difficulties nga ang bata nga iya ang gi-experience kaning dyslexia. So mo ni siya nga, it's very very important for parents to understand that they have to accept kung ang ilang mga ginikanan naman o ilang mga kabataan, ilang anak, ilang gining tan-awon nga og naa nagmanifest ini siya nga mga symptoms, they should have to be alarmed and seek for professional help para ni siya ma-diagnose, para ni siya matabangan ta unsaon nato pag-support and accept gid siya nga naata ani nga disorder. That is why mga parents, early intervention is very very critical. So parang masamta nato, we should have to seek evaluation kung naay mga developmental delays gani. Like for example, dili din ka istorya ang mga bata. Like for example, like kagwaling yung world ang mga bata. So tan-aw na to. Let us opt for an early intervention. Mao na siya nga, we should have to seek to be evaluated sa usa ka neurodevelopmental psychologist para nga ma-understand na to, mahibaw na to kung unsa gyud ang kondisyon sa mga bata. So katong mga bata nga naay kondisyon nga speech delayed siya or dili siya ka istorya, pwede na siyang speech language therapy or pwede na siyang occupational therapy and other behavioral therapies may be able to help. Or kanin gid sa nga ato yung ipa-socialize lang yun ang bata. Ato lang bantayan kay basin og dili siya ka-adjust sa iyang mga kauban. So for the parents, acceptance is the key. Acceptance is very very important. And don't just fix the problem, but accept the problem. Because our main goal here as parents is to give our ASD children support sa iyang growth and dili na to naman gud siya ma-change. We will not be able to change that, but we are going to help them and support them so that they can navigate sa atuang society. And then you should have to be to advocate for your child. So atong i-learn kung unsa ang mga right in education, healthcare, and community services nga ato ang makuha dia kung naatay mga bata nga nag-experience ani or naay condition ani nga autism spectrum disorder. Kay kini siya, as what I've said, it's not a disease. Dili ni siya sakit ha, but rather a neurodevelopmental condition. So,
parents should have to get involved in developing their individualized education program or equivalent plans, because these children mostly or often will need an individualized education because they cannot be in the mainstream education. Kay dili naman sa some of them ang uban po noon pwede ra sa mainstream, but some katong dili na gyud ma-mainstream, katong severe na gyud kayo sa ang iyang kondisyon sa iyang ASD na kanisa we will support ta sa atong kabataan aning gitawag nila individualized education program. Mao ni siya nga moduol ta kung wala tay kwarta, moduol ta ana atong mga eskwelahan diha kana mga SPED center nato, kay sila na ay mga expertise ding mga teachers ini nga mo handle siya. All we have to do is muduol lang yun ta. Mo accepta nga naay condition inani ang atong mga kabataan, and then muduol ta ani mga experts, mga teachers nga expert nga mo handle ani siya nga condition, autism spectrum disorder. So as parents also, you should have to build a support network para sa inyong mga kabataan. Connect with other parents, professionals, and pwede ta mag-membro sa mga autism organizations. I don't know there is sa Dipolog City or sa Dapitan City or sa Zamboanga del Norte og naabay organizations ani siya. So I will have to find out kung naabay organization ani siya sa mga parents so that I can also advocate ani siya nga mga bata, mga groups para ni sila nga magtapok ni sila mahimo tang usa ka grupo kay magistoryaanay man ni sila kung unsa lang mga experiences, creating a group nga mga mga help groups para sa ato ang mga parents. Kay dili ni sa lalim kung ang imong anak experience ining autism spectrum disorder. It is going to demand gini siya sa pamilya, o mo-demand ni siya og money, mo-demand ni siya og kini nga condition, mo-demand ni siya attention, mo-demand ni siya time. Mao nga dili lalim ang giagian sa mga parents ani nga ang ilang anak na ining ASD or autism spectrum disorder. That's why it's very very important that parents should also be trying to build a network with parents, with professionals and organizations para po nga makasabot sila more sa kondisyon sa ilang anak. Because caring for a child with an ASD is very, very overwhelming. Support is very, very essential for mental health po sa mga ginikanan. So, importante kayo ni siya sa atong mga parents. Sa mga tao po, yan na sa atong palibot, kanira bang autism is not always visible. Kay kani mga autistic nga mga tao, dili ni sila tan-aw ni mga autistic. So that is why for people out there, we should have to avoid making assumptions or judgment based on the appearance and behavior. Kay wala ta kabalo nga autistic dahil ni siya. Mao ni siya nga balik ta ato akong giingon ganina nga katubang ni sakay og ni sakay mo palit unta sa libro dito sa bookstore, ni sakay sa og bus, dayon ni ring ang cellphone, iyang gipaak ang tag-iya sa cellphone, dayon gikulata siya sa mga bystanders niya. Wala lang baliha sa konduktor o sa driver sa bus. Namo na siya nga kay dili man siya autistic tan-awon, kay kaning autistic dili man kuno siya buang. Dili ni siya buang, kanang buang diha nga nagkabulingit na. Dili na siya inana lang tawon, normal lagi ni siya lang tawon, pero naa siya condition nga neurodevelopmental condition nga gitawag na tog ASD. Unya kaning ASD wala lagi siya nga autism spectrum disorder, mao lagi ni siya nga normal na kay siya tan-awon pero lahi lang ang ilang perception of the world. That is why we should have to
respect the different communication styles. Mo na siya nga, respetahan na to ni siya, ha? Dili ta mag-judgmental. Sa ito po, we should have to be patient and flexible. We should not have to use offensive language for them. And most especially, in ang atong community nga, we should have to build a community that is supportive and supportive to the inclusion ani nga mga bata, ani nga mga tao nga na ASD sa atong mga workplaces, sa atong mga classrooms o public spaces. Kay sometimes kaning mga autistic, pwede ra ni siya makatrabaho gyud. Pwede ra ni siya makatrabaho. However, mao lang lagi, lahi lang yun siya. Mao nga importante nga sabto nato ni siya. So it's almost time na no. Hapit na punta mag 9 o'clock. Hapit na punta mag 9 o'clock. So ugma na punta. 7 to 8 in the morning. Shout out na to sa atong mga followers and listeners. Sa akong mga kaparentihan na sa palit, sa Buanga del Norte, Salazar family, Barrica family, mga Alporque family diha sa Madalom. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Si Uncle Sani Salazar, si akong BFF diha, mga Barrica family, Jojo Barrica and wife Eileen. Thank you very much for listening. Okay, so with that, mapasalamaton kita sa The Orchid Spa nga namahimutang sa Dipolog City Boulevard beside Better Brews, offering body massage, nails, facial, slimming, whitening, and hair salon. Open sila Sunday to Thursday, 9 a.m. to 11 p.m., Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Saturday, 6 p.m. to 11 p.m. Kontakon na nato si Fritzy Patigayon, model o tag-iya o tagdumara sa 0917-107-3685 o sa ilang landline nga 065-212-1937. Ang DC Sportswear and Uniform Solutions nga namay mutang sa Highway Galas, Dipolog City is a Philgips registered establishment offering the lowest price in sublimation printing. May it be polo shirt, t-shirt, sweatshirt, and uniforms, office uniforms. Ato lang kontakon si Engineer Dave Patigayon sa iyang cell number nga 0977-802-3583. Si Engineer Dave Patigayon sa DC Sportswear and Uniform Solutions. Ang Jack Travel and Tours nga namimutang sa Dapitan City for your airline and boat ticketing needs, travel and tour packages. Kontak ka lang si Boss Jack sa 0955-670-0890. Ang 4 Hours Meat Shop nga namimutang sa Balaba, Gulayon, Dipolog City, dool ra gyud siya sa Royal Farm nga namaligya sa tanang klase nga karne, naslay water delivery, office supplies, sand and gravel. Ang ilang RGD Construction nag-offer og build now pay later sa Pag-ibig Housing. Naslay catering services, t-shirt printing. Ang atong tag-iya og tagdumala nga si Bong Pox og si Ria Kapili Pukula ng atong mga contact person nga makontak nato sila sa 0970-985-2798 og 0954-493-6312. Kani po siya nga establishment is a Philgips registered establishment nga Philgips registered siya, so ang atong mga government offices pwede siya makig-transaction ani siyang makasupply na to aning 4 Hours Meat Shop and Grocery. Hazel, thank you very much. Original DJ Sugar of Zamboanga del Norte. Hazel, Anolino Ranjet. Good morning from Pilipinas. Nakakada sa Chicago and Mirna Kwansing. Salamat kayo sa imong generosity helping us air this program. And sa atong idol nga si Rogen Morte nga naa diha sa Tampilisan. Okay, idol, salamat kayo sa imo ang paghatag og suporta ini ato ang program og ang Allen Car Rentals in Dipolog City nga namay mutang sa Madison County, Phase 1, Block 4, Lot 20, Dicayas, Dipolog City. We believe that renting a car should be quick, easy, affordable, and convenient. Naa sila available nga cars, Wigo, Vios,
Veloz, Livina, Expander, Navara Pickup, Strada Pickup, Fortuner, Hiace Commuter Van. Okay, I understand nga napo ni sila bao-bao if you want to explore Dipolog City in style. Kani ilang car rental services, sayon na kayo nga duulon, sayon na kayo subuton ang atong tagiyawg tagdumala nga si Noel o si Ma'am Beth Allen sa 0954 0945-828 ato silang makontak. So sa inyong mga car rental needs, labi na kung bago pa mo diri sa Dipolog City or mga dumuduong mo sa Dipolog City. So diha sa Serious Mania Zamboanga del Norte na po di ang Breeze Sublimation Works and Design nga gipanag-iya ni Tony Borromeo nga makontak na to sa 0963-248-1753 nga nag-offer gini sila og high quality sublimation products at an affordable price, mga uniforms o office uniform, whatever nga ka uniform ani siya, ato gini siya nga atong ipatronize. Kay ang Manuel Resort o ang Zoraida Lending Services Corporation nga very very supportive na to ini Ma'am Ray, Daarol Aison, salamat kay sa imong generosity. Kailan na ta ng Manuel Resort nga nindot kay siya og pinakanindot nga resort diri sa Zamboanga del Norte og naaslay promo ato ra ni nang i-announce diri og ang ilaang Zoraida Lending Services Corporation nga nag-alagad kanunay nato nga nag-alalay kanunay kanato nga mga government employees. Sa ngalan na lang sa atong technician, sa atong duha ka mga gwapohon red, dahil sa gwapohon, gwapo gini silang duha ka technician, si John o si Camlon, salamat kayo sa inyong pag-alalay o sa atong station manager nga si Liza Bautista. Thank you very much for giving this opportunity nga ma-air na to siya nga program. Join us again tomorrow 7 to 8 in the morning as we are going to illuminate the path to a smarter future, one fascinating conversation at a time. Kini ang inyong maestro sa kahanginan, Sir Noni, inyong cyberspace teacher, moingon ka ninyo. See you tomorrow! And that wraps up another hour of Wits and Wisdom with